gabi sa tanan. Welcome sa atong prayer meeting mga kaigsunan. And before we go to the Lord sa atong mga prayer request, ato usang paminawon ang mensahe. This is prayer number 10. Ikanapulo sa ato ang series sa messages about prayer. So anything nga dunay istorya or kabahin sa pagampo mga kaigsunan, dunay part ang prayer atong isgutan. So karong gabi ang atong isgutan mga kaigsunan is Hezekiah's prayer for his sickness. Hezekiah's prayer for his sickness. In 2 Kings chapter 20, ablihin yung Bible, 2 Kings chapter 20, basahon na to verses 1 and 2. 2 Kings chapter 20 verses 1 and 2. Dungano na to, please go. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, O kanag saying diha, mao na atong isgutan tonight. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity that we could listen to your message, O God. Please use me, empower me, O Lord, to preach your word with boldness and with power. It cannot be done without you, O God. Kay kung wala ka, wala imong gahom, wala imong wisdom, bisag unsaon pa namo, og basa sa Bible, tudlo sa Bible, mura rami og kanang tinkling cymbals nga dili gyud masabtan sa mga katawhan. So please, we need you, we need your help, we need your power, we need your wisdom tonight. This is for your glory, we ask in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ani panahon na mga kaigsunan, si King Hezekiah, naa siya sa situation nga nasakit siya. So doon ay tulo ka points atong tunga-tungaon ni mga kaigsunan para masabtan yun nato unsay kanang sequence sa dagan sa story kabahin sa kang King Hezekiah ani panahon na kay nearly na ni siyang kamatayon. Nindot kay isgutan na kanang duol nas kamatayon ba? Unya, makompare na to sa kinabuhi ni David, sa diyan doon na siya sa iyang kamatayon, nindot kaayo. Unya, kang King Hezekiah, wala masay problema ani niya, di ba kani siya problemado kaayo bahin sa pagtuo sa Ginoo? Kay believer man ni siya. Nisunod man ni siya sa Ginoo, nalang siya ginagmay nga mga problema sa iyang kinabuhi, pero at least makontrol na. No? Pero ang iyang ending, okay na lang. Makaingon ta ba? Okay na lang. Dili sad kayo bad, pero dili gyud sa makanindot sa kang David. Ang iyang ending. So, another scenario sa kinabuhi sa usa ka tawo sa iyang end part mga igsoon atong isgutan. Una natong hisgutan tonight is Hezekiah was sick unto death and prayed to God. Hezekiah was sick unto death and prayed to God. Pasalamat na lang ta kay wa siya ni facing the wall, unya magduk-duk-duk sa wall, unya magbagut-but ngano Lord. O diba? Usay ngon ana ta pag nay kanang grabe sakit nato, magkuan dayon ta, mag-emote ta ba? No, maggool-gool dayon ta, magilak-hilak dayon ta, mga kaigsunan. Atong tan-awon si Hezekiah, unsa may gibuhat niya? Verses 1 to 3 sa chapter 20. Basahon na tug balik ang 1 and 2, aniya apilon na to ang 3. The Bible says, in those days was Hezekiah sick unto death. So yun ana nga klase nga sickness ang giatubang ni Hezekiah, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord. Tanawa ha, nasakit na siya, naapag yung istorya, gikan sa prophet. Yun sa may gingon ni Isaiah. Thus saith the Lord, Set thine house in order,
for thou shalt die and not live. Tarungan na imuhang balay, knowing ang iyang mga anak, puros mga sukwahi o kinabuhi. Mauni kasakit sa kinabuhi, mga kaigsuunan ni King Hezekiah, tungod kay ang iyang mga anak, wa mangyod nakafalo. Pareha silang problema ni Priest Eli, nga ang mga anak, worldly. So yung anak kasakit, mga kaigsuunan, naasay mga pastors karon nga ang ilang problema, ang ilang mga anak worldly. Are you listening? Iampo na gyud natong ako nga kani siya magpaduol sa Ginoo. Kani si King Hezekiah, mga kaigsunan, gi-remindan siya ni Isaiah, ala, tarungan na imong panimalay kay di na ka mabuhi, mamatay na ka. Unyag ikay-ingnon na nabi. Adtuon ka na ko. Samtang nasakit ka. Unya ingnon din ka, Brad. Tarungan na na imuhang panimalay, Brad. Yan imong mga anak. Tarungan na sila kay mamatay na kahapit. Di na ka mabuhi. Muunsa man ka? Nunglo ka, pastor? Kani pwede maingon si King Hezekiah, hari ko na. Pwede siya maingon ni Isaiah, nanunglo maka prophet? Tanawa ko si gingon, no? Set thine house in order, for thou shalt die and not live. In verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, mga kaigsunan, ang iyahang imbis balikan niya ang prophet nga nagsulti. Mga igsoon, makita ginato ang respeto niya sa Ginoo. Makita nato ang respeto niya sa Ginoo tungod sa iyahang treatment sa tao sa Ginoo. So tiyan tamo, mga kaigsunan, the way you treat your pastor, that is the set up of your heart sad ngadto sa Ginoo. Kung unsay imuhang pagtan-aw sa imong pastor, mao na imong pagtan-aw sa Ginoo. Tanawa ng uban, nasa Bible, they live their life wickedly. Tanawag unsa ilahang kuan sa mga prophets. Ang uban gani, ipapatay nila. Nganuman, they do not respect God. Pero si Hezekiah, mga igsoon, sa dihang ginaong-naong yun siya sulti ni Isaiah, ni face the wall siya, unya nag-ampo sa Ginoo. O sayang giampo, verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Muna ni nakanindot ba? If you know that you are serving God, if you know that your heart is right upon God, mga igsoon, pag moabot na ang moment sa imong kinabuhi, nga murag naa ka sa sakit or nagproblema ka, pwede gyud nimo maparaygan ang Ginoo gyud. Amen? Pwede gyud nimo maparaygan ang Ginoo. Pwede gani nimo ingnon, Lord, kay baw jud ka o kay baw sad ko usa ko kabadlungon. Malipay nang Ginoo na oy. Di ba? Kaya maglisod yung kang pangita ba? Asa man ko nag-upright? Maglisod kang recall. Asa man ko dapit nakapahimaya as Ginoo? O karon tagaan ta mo kuan challenge. Pwede ba nimo hinuklugan sa makadali? Unya, hunaw-naa dayon, ang pinaka-first nga mo reflect sa imong mind, nga dihan dapita nakapahimaya kas Ginoo. Nabay mo lusot dayon? na virus, dili maka hinay ang scanning. Pero kung tagaan kag chance to think, asa man na area sa imong kinabuhi nga nasakitan ang Ginoo, di ba daghan kayo? Diha paspas kayo. Nagyud daytay mao na una. Now, si King Hezekiah, sa iyang kasakit, mga kaigsunan, ang iyang gisulti sa Ginoo, Lord, kay baw jud ka.
nga ang akong kasing-kasing sakto diha nimo. Kay bao jud ka Lord. King Hezekiah na siya gamay problema gyud sa iyang kinabuhi. Pero makita nato mga kaigsunan sa dihang nakita o nadawat niya ang problema. Kay bao gyud siya nasakit siya, ang wa niya nahibaw ay mamatay siya. O karon gipahibaw na siya. Nga hari, di na ka maayo, mamatay na ka. Mura bag, unsay may imuhang katapusang hangyo. Di ba? Ingon ana na itabo, sakit na oy. Bugat na mga kaigsunan para sa King Hezekiah. But, nevertheless, he prayed unto God. Bisag unsa kabugat ang sitwasyon sa atong kinabuhi, mga igsoon, never forget, you can cry unto the Lord. You can cry unto the Lord. Bisag unsa pa na ang imong problema, hilak kadto sa Ginoo. Ayaw sig hilak sa mga tao para kaluyan. Ayaw sig post diag video niya paluy-luy ang naong para kaluyan. Anto sa Ginoo mga kaigsunan. Wag siya nagpakita kang Hezekiah, nitalikod siya, dito siya ni face sa wall. Amen. Wala siya nagpaluy-luoy kang Isaiah. Ni atubang siya sa wall. Pasabot anak mga kaigsunan, nakigistorya siya one-on-one sa Ginoo. Mo nag-atong buhaton. Naatas problema, nasakita, o unsa man nga kabugaton sa atong kinabuhi mga kaigsunan. We do not know what will happen next. No? Ampo ta sa Ginoo. Isalig na to sa Ginoo ang tanan. Ikaduha, para masabtan na to ni. Hezekiah was heard and healed by God. Hezekiah was heard and healed by God. Hapit man namatay pastor. O lagi, pero nindot kayo, before siya namatay, naayo sa siya. O di ba nindot na? O, giunsa man siya pag-ayo sa Ginoo. 2 Kings gyapon chapter 20, 4 to 11. 4 to 11, the Bible says, and it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. Ang Ginoo nag-ingon. So giingnan niya, ingna siya, nadunggan ako ang iyang pagampo, nakita nako iyang luha. So naana at least ang Ginoo niingon, ayuhon ako siya. Verse 6. And I will add, there ang blessing. I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city from mine own sake and for my servant David's sake. Pagkaninduta anang balita nga proteksyonan sa Ginoo for His name's sake. Nakanindot na ni kay appeal pag yun si David, and for my David's servant's sake. Kanindot naman anak mga kaigsunan nga sa atong simbahan, badlungon ang mga katawhan, apan tungod nimo nga nagmatinod anon sa Ginoo. Tagaag tiyan sa Ginoo ang simbahan for your sake. Posible ba na? Yes, it's possible. Kaya nahitabo man. Mga kaigsunan, mo ni anak kanindot ang panalangin kung tunay usa, duha o pipila ka tawo nga matinud-anon sa Ginoo. Makahatag siya og kanabitawng extended or extension nga panalangin sa uban. Madamay ang uban sa kanindot ba? So mo na nga naadiri punan sa Ginoo ang iyang edad og 15 years. Wala ba ni giingon ni Isaiah niya diritso? Gipaagig question. Ang nakanindot, nakapasar si Hezekiah. Gipaagig question. So, unsa gibuhat na Isaiah, and Isaiah said, take a lump of figs, and they took and laid it on the boil,
and he recovered. And Hezekiah said unto Isaiah, what shall be the sign that the Lord will heal me, and that I shall go up into the house of the Lord the third day? So mo ba na sign nga ayuhon ako sa Ginoo? Unya, inika third day mo adto nako sa house of the Lord. Unsay tubag ni Isaiah, and Isaiah said, this sign shalt thou have of the Lord, that the Lord will do the thing that he hath spoken, and the shadow go forward 10 degrees. Shall the shadow go forward 10 degrees or go back 10 degrees? Gipapili siya. Unsa man kanang haring Hezekiah. Unsa may tan-aw nimo? Mo forward ang shadow og 10 degrees or mo backward ang shadow og 10 degrees. Mo ba ni gingos Ginoo? Wala no? So kang Isaiah ra ni nga kuan nga paagi. Pero tanaw na to. And Hezekiah answered, it is a light thing for the shadow to go down 10 degrees. Nay, but let the shadow return backward 10 degrees kay lisod na. Normal lang nga mag-forward kay mo may dagan sa adlaw. So it's a light thing. Kung mo na ako pangayoon, it will happen. Kaya ba na may tabo na ang iyang gipangayo, paatrason. Kaya ang relo, dagan ko siya kana. Murabag, sa man imong nauna, mo forward ang relo o mo backward? Murag ana ba? Na may ito'y sandayal nga relo. Oh, so ningon si Hezekiah, believer gyud siya gyud. Niyo siya nga sayo na kay may tabo na nga mag-forward, mag-go down. Kay mag-go down man gyud. Niyo siya nga no. Ang gusto nako mo atras. Mo backward 10 degrees. And Isaiah the prophet cried unto the Lord. Believer gyud ning tawhana. He cried unto the Lord, and unsa ni tabo? He brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz. Laliman ka ng request ni Hezekiah, mga kaigsunan, paatraso ng oras? Og ni atras? Is there anything hard for the Lord? Sa ato pa, ang pagtuo ni Hezekiah sa Ginoo, mga kaigsunan, was able to let the power of God move. Amen. Nga kung mutuo lang yun ta sa Ginoo, unsa ra man na inyong mga problema, wa man ta nangandoy nga patraso ng oras. Amen. Wa man ta nangandoy mga kaigsunan, dali man gani mo. Nagdalit na mga young people ron, gusto na magminyo. Di ba? Unya ang mga minyo, gusto na mahimong young people. Nagdali. So muna ang nahitabo mga kaigsunan. So, nakapasar si Hezekiah. Nakapasar. Because it takes a lot of faith to enjoy the power of God. So, kung masabta na to si Isaiah, pakpak Isaiah. Approve ka, hari, approve. Mo ni nakanindot mga kaigsunan. So, si Hezekiah, nadungog siya sa Ginoo o giayo siya sa Ginoo. Ikatulo, mga igsoon, para masabtan na to ni. Hezekiah's weakness was amended. Hezekiah's sickness or weakness was amended. Naa siya weakness. Kisay walay weakness na to. Na? Kitang tanan natay weakness. Usahay ato weakness, ato na pasagdan. Naay lisod kaayo nga sitwasyon nga naitabo sa kinabuhi ni Hezekiah before he died. Mga igsoon diri nagsugod sa verse number 12 to 19. Naay gipasabot ang Ginoo nganong nahitabo ni siya kinabuhi. The Bible says, verse number 12, at that time, Berodak Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and presents unto Hezekiah
For he had heard that Hezekiah had been sick. And Hezekiah hearkened unto them, and showed them all the house of his precious things, that the silver and the gold and the spices and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. Ambot lang kung unsay nasud sa unahuna ni Hezekiah, og ngano nga gibisita ra siya, gidadan siya presence, tungod sa iyang pagkasakit, apan ang iyang gibuhat, gipatan-aw niya tanan sa iyang tresyon. Unsa kay atong sabot ani, nagpahambog siya? Because he was a very successful king. Dato kayo siya nga king. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah, and said unto him, What said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in mine house have they seen. There is nothing among my treasure that I have not showed them. Uy, tanan gyud gipakita. Ngano ka? Nganong imo man ang gibuhat kanang King Hezekiah? Verse 16, And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Ha? Kani mga pangbuhato na to, naagyon ay sulti dayon ng Ginoo ana. Ingos verse 17, Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon, nothing shall be left, saith the Lord. Asa ra iya sipyat, carelessly, mga kaigsunan, approve without thinking. Iyang gisuroy ang mga bisita. Gipakita niya. Amo na may tabo, kamong mga anak, mga maghinambog mo. Hastang mga gibilin sa inyong ginikanan, wagtang. Oh. Tanawa kung sa'y gisulti? Mawala tanan. Mawala tanan. Okay? Verse number 18. And of thy sons, tanong siya may tabo sa imong mga anak, that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Then said Hezekiah, tanawa si tubag ni Hezekiah, nakapasar gyapon si Hezekiah anin dapita. Tanawa ha? Pagkaibaw, ikaw ba? Ingnon ka nga, mahurot ni tanan, di ni maadto sa imong mga anak. Mahurot ni tanan, apil imong mga anak, mahimo silang eunuch. Tanawa si tubag niya. Then said Hezekiah unto Isaiah, Good is the word of the Lord, which thou hast spoken. And he said, Is it not good, if peace and truth be in my days? Unsa may sabot ninyo ani mga kaigsunan? Para ni King Hezekiah, walay matter para niya ang kayamanan aning kalibutan na. Ang iyang kalipay nga naay peace and truth sa iyang kinabuhi. Amen. Sometimes ipaagitas Ginoo ana mga kaigsunan. Kuhaon si Ginoo unsay nani mo. Tanaw na to mga alboruto baka. No, pero ang problema sa mga membro karon tudloan lang tithes, iyam nas Ginoo mag-alboruto na. Tudloag offering, musamot og pagutbot. Tudluan pa tanang klaseng giving sa Bible. Miyo na sobra-sobra na ni. Diha pa lang, wa na hagbong ng mga Kristiyanon. Unsa kag ingnon kas Ginoo mga kaigsunan, ipasulti sa pastor diyan nimo nga ingnon ka, hutdon sa Ginoo tanan ng imuha, mga kabtangan. Ipahatag na sa Ginoo sa ministry. Musimba pagka kasunod sa Domingo?
Pastor, buhat na istorya. Wala, si Hezekiah, wag siya nagunahuna noon sa ka Isaiah. Kung sa kong kaingnis ginawa na. Okay, si Isaiah may nag-ingon, good is the word of the Lord. Uy, it doesn't matter. That's only riches. I want peace and truth in my life. So kung wala'y gusto sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, pagkanindot. Nindot. Oh, nindot yun. Tanawa, explanation sa Chronicles, 2 Chronicles, chapter 32. Magsugod sa 24 hangtod sa 31. The Bible says, in those days, Hezekiah was sick to the death, and prayed unto the Lord, and he spake unto him, and he gave him a sign. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore, there was wrath upon him, and upon Judah and Jerusalem. So na siya problema gamay. No? Murag wala niya, murag nakalimot siya ba? Ngagiayo siya. Di ba? After unsay gibuhat sa iya ingon sa Bible, Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him. Kay ang iyang kasing-kasing nagpasigarbo. Tingali mo ito'y part mga kaigsunan nga iyang gisuroy. Gikan man to siya na sakit. Unya imbis magkumustahay sila, iyang gisuroy. Gipatanaw sa tanang kabtangan. Oh. Notwithstanding, 26, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart. Both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Praise God, na-amended niya. Pasalamat taoy kita, usay, tungabang yun ito pagkambugiro. Sa ato palang kasing-kasing, koreksyonan na nato. Kita nadaan mo badlong. Amen? Nalimang ka, madamay yun ta ang Israel. Pero pasalamat ta kay sa iyang kaugalingon, mga kaigsunan, according sa Bible. He humbled himself for the pride of his heart. Nalimang ka, ang garbo na siyang kasing-kasing, damay ang mga tao. Pero kung sa kagrabe hari, bago siya good. Karon, 27. And Hezekiah had exceeding much riches and honor. And he made himself treasures for silver, and for gold, and for precious stones, and for spices, and for shields, and for all manner of pleasant jewels, storehouses also for the increase of corn, and wine, and oil, and stalls for all manner of beasts, and coats for flocks. So daghan kay siya mga pen, kanang sudlanan sa mga kayupan. And moreover, he provided him cities and possessions of flocks and herds in abundance, for God hath given him substance very much. Unya usa sa kanang iconic nga naitabo sa kinabuhi ni Hezekiah nga nabuhat niya nga nindot kag impact kaning patubig. Ang patubig. Tanaw ko sa gibuhat niya, this same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon and brought it straight down to the west side of the city of David. And Hezekiah prospered in all his works. Muna nakaingon ko ba, Lord? Kanang, would you allow me to do something para sa kadaghanan nga mabilin ako before I die? Nindot kayo, no? Kay hantod sa pagkamatay ni King Hezekiah, nagpabilin ng iyahang gibuhat nga water supply. Nung pagkanindot, pila kabok, tagaan na itong water source. Amen? O katong puso at bang dito sa among gate. Pag-adto ninyo ba katong gikaut? Awa na, napusla na. Unya, anybody could get water kay namas gawa sa gate.
Pagkaninduta, ana. No? Maka-benefit ang tanan. So, ingon ana, dapat ang thinking sa mga Christians, Lord, before I die, help me to do something for your people and for your creation. Ma-believer o ma-unbeliever, help me to do something good for your creation. Kanindot na nagmunay desire na to. Kaysa nga, samtang buhi pa ta, nagsige kang unahuna, asa ka makasuksok o makasupsup sa ilang panalangin? Unsa may nindot, ana, mga kaigsunan sa imuhang kadaugan sa kinabuhi? Nasabtan ninyo? Muna ito magsugot, mga igsuon, nga ilublob ka sa yawa sa kapildihan, kanang poverty kapildihan na nimo, ayaw yung sugot. Nga naman, you cannot do something great for God kung naa ka diya. Sa may rason nga nung si Hezekiah, na-known siya sa Babylon. Nga nung i-visit man siya, because na-known ang iyahang achievements, ang iyang riches. Munang i-visit siya. Napakyas lang siya atong dapita. O tanawa, usay gisultis 31. Howbeit, the business of the ambassadors of the princess of Babylon, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him. Gipasagdan siya sa Ginoo, tanaw na to kung sa'y buhaton nimo, sa diyang gianahan na ka sa kanang prince of Babylon, to try him, that he might know all that was in his heart. Oh. Pero unsay nahitabo? Baliwa raman niya, kuwaon tanan, maadto sa Babylon tanan, okay lang. Okay lang. Diba? Akong nakuan ba, akong gibuta akong tiil sa sapatos ni King Hezekiah, naunang-hunan ako, mas may pa maadto sa Babylon kaysa maadto sa akong mga wicked children. Pero ang trono, napasag yun sa iyang anak yun. Si Manase. O sa gibuhat ni Manase, idolatry. Ngo nakapait. Mano kita mga parents, let's pray hard. Na iampog yun nato. Nga kita mismo karon sa atong panahon, mag-faithful ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo, ihatag nato atong tanan sa Ginoo, mga kaigsunan, and sugod sa imong kinabuhi o ang tanan nga naa sa imong kinabuhi, Ginoo mo imong buot, Ginoo mo gamit para sa iyang himaya, mga kaigsunan, og atong mapasa sa atong mga anak. Dili ang kayamanan, kung dili ang pamatasan sa usa ka servant. Nasabtan na to. Ug maog yun na prayer ni David para kang Solomon. Treasure, way problema. Pero ang concern yun ni David, dili ang treasure nga iyang gibilin, kundili ang iyang gibinlan. Ang kasing-kasing sa iyang gibinlan. Perfect heart. Asa perfect? Ngadto sa Ginoo. Amen? So, unsa may lesson nga ato nakatunan ani? No, pilion lang na to. Dili importante ang kayamanan aning kalibutan na. Kaysa mosugod kag sa dili, biyaan na nimo. Amen. But what have you done while you have it in your hands? Amen. Samtang naana sa imong mga kamot, unsa may gibuhat nimo? Maunay mo matter, mga kaigsunan. Naba sa imong unahuna, kanunay ang kinsa may makabenepisyo aning akong desisyon. Naba na sa inyong una-una? Kay basin na makabenepisyo, ikaw ra, imong pamilya, wala gyud lain tao makabenepisyo. Sa tanan nimong desisyon. Kinsa may makabenepisyo aning akong buhaton karon. Di ba mo na, lesson na nahatag sa kinabuhi ni Hezekiah? Wa siya nagmatter. Ang iyara, peace and truth. Peace and truth. O ngayon, paghari, mga igsoon, daghan kising nabuhat sa mga katawhan sa Ginoo. Ganindot kaayo. No? Another lesson.
pag moatubag kag dako kayong kapildihan o kasakit sa kinabuhi, face the wall and talk to the Lord. Yaminig ka nga, Pastor, sa dihang nagproblema ko, may wall. Sabi na face the wall, parehara na ba, go into your closet. Parehara na. No, ay, dili yun, mangita kag literal nga wall. May wall. Poster naman eh. Ay, importante ba, when he faced the wall, mura siya ni-depart sa presence ni Isaiah. Ang tunlo sa Ginoo sa book of the Gospel, sa book of Matthew, go into your closet. Meaning, do not connect to other people. You only connect to God. Kana. So, kung natin problema, connect to the Lord. Amen? Do not connect to your messenger and your Facebook, Instagram. Di ba? Ayog dagan diha. Ayog dagan sa silingan. Ayog dagan sa imong mga worldly friends. You go to the Lord. Amen. And He will give you wisdom. What to do, whom to meet, and what to say. Life is easy with God. Sa iyon na yun mga kaigsunan. So, muna yung mga lesson na nakuha na to sa ampo ni Hezekiah kabahin sa iyang sakit mga kaigsunan. I hope nga natudluan ta tonight, and I hope that as we kanang utter our prayer request unto the Lord mga igsoon, ang atong pagtuo naarag yun sa Ginoo. Naarag yun sa Ginoo. And make yourself worthy. Mao na nga before ka mo utter sa imong mga request ngadto sa Ginoo, pahinlo jud ka sa Ginoo gyud diha sa imong kasing-kasing. Make yourself worthy, and only God can make you such. Amen. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, dear God, this wonderful time with you. There is a church. I pray that you bless your people. Help your people to realize, Lord, how important prayer sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa example nga bilin ni King Hezekiah nga sa dihang dako kayo iyang problema, that he even know, O God, kabahin sa giingon ni Isaiah niya, na dili na siya maayo ug mamatay na siya. Wala gid siya nagmakuli og dagan kanimo. Salamat kay Lord anang example, and help us, O God, that we will do the same. Please help us, O Lord, that as we pray tonight, help us, O God, na ang among pagtuo makita ginimo, Lord, nga tinuod buhi among pagtuo diha kanimo. Salamat kay Lord ining opportunity to pray, and may your name be praised and be glorified. For your glory, again, we pray in Jesus' name.